Hey guys, before pala tayo magsimula is may sasabihin muna ako sa inyo na may masamang nangyari. So basically is nag-record ako for 2 hours. No, hindi siya 2 hours. 4 hours siya. At ang bad news doon is sa tagal kong nagre-record, pagkatapos ko mag-record at tinignan ko o pinanood ko yung video, na-realize ko na walang audio. So, mapapanood nyo yung video ng hindi ako nagsasalita habang naglalaro. Pero makikita nyo naman ako or maririnig nyo naman ako na nagsasalita ako sa editing. So, kahit man hindi ako nagsasalita sa recording, nagsasalita naman ako sa editing. So, habang play ko yung video na walang audio, sasabihin ko na lang o ikikwento ko na lang kung ano yung pinaggagawa ko. So, yun lang, pagpasensya nyo na, oh my goodness, apat na oras ako nag-record. Tapos all this time di pala naka-record yun. Anyway, enjoy this video. What's up everyone? Welcome sa aking video and sa aking channel, and welcome sa Minecraft Survival Series Episode 1. So simulan natin to, let's go! Okay, so kung makikita nyo, nag-spawn tayo sa isang desert, which is very bad kasi ayoko ditong mag-spawn. And ayoko ditong gumawa ng base and house, kaya naman maghahanap tayo ng magandang lugar na pwede natin paglagyan or paggawa ng bahay. So let's go! By the way, nakakita pala ako ng weirdong flower, and for the first time, nakakita ako ng, ano ba yan? Lama ba yan? Nakalimutan ko yung tawag dyan, pero yan nakakita ko. And bago lang kasi ako dito sa bagong version, sorry naman. And suddenly, nakakita ako ng village sa malayuan. And kinukuha agad yung mga loot sa mga chest na yon. And sa unang chest is nakakuha ako ng boots, bread, gold, pati rin apple. At nakakita rin pala ako ng bed, which is great kasi delikado na. Baka kasi ay wala tayong matulugan sa gabi. So that's nice. At ang pangalawa namang chest ay bread, wheat, at mga cactus and green dye, which is yung cactus di ko na kinuha. And kumuha na rin ako ng mga nakalimutan ko tawag dyan. At nakakita pala ako ng mga carrot, kaya naman kinuha ko agad to. And sorry. Okay, kukunin ko na rin yan. And nakikipagkagawan pa tong village na to. And nakakita rin ako ng mga beetroot, kaya naman pinagkukuha ko na rin to kasi wala naman akong nakikitang villager. So that's fine. At sa pangatlong chest na binuksan ko is meron namang book, wheat, and mga random things lang. After that is umalis na ako sa village and naglakbay na ako para makapaghanap ng magandang lugar. Ayoko doon magstay sa village kasi kakasabi ko lang is ayoko sa desert, kaya pagpasensya nyo na. At kung makikita nyo is yung skin ko pala is yung Saripo, yung green na karakter doon, yung android. And sayang, gusto ko sanang laruin yun kaso di ko alam, like wala akong kalaro and wala akong computer para laruin yun, kaya sayang, pero okay lang yun. Anyway, kumukuha na pala ako ng puno para makapagawa ng mga tools and crafting table. Paggabi na, naisipan ko ng matulog. Pero abang ako'y nag-explore, ay first time ko lang makakita ng ibang pig. Ewan ko, nawiwirdoan ako kasi di ako sanay. Pero anyway, day 0 is end and day 1 is let's go. Nakakita pala ako ng cave and naisipan kong pasukin to para magkaroon na tayo ng mga cobblestone. Para may panggawa na tayo ng mga stone tools at furnace. Kaya naman is dumiretso agad ako and kumuha agad ako ng mga cobblestone. Luckily is nakita ako ng coal sa tabi lang ng cobblestone na pinaghukayan ko. Kaya naman pinagkukuha ko agad tong mga to para makagawa ko ng torch. Pagkatapos ko magmina ng mga coal sa taas ay pinagpatuloy ko na ang pag-adventure ko sa cave. And nakita ko dito ng skeleton. Kaya naman sinubukan ko agad tong kalabanin. And habang kinakalaban ko tong skeleton ay may weird na nangyayari, like nag-glitch or nagbabag ako.
Like may umaano sa aking araw kung makikita nyo. O, di ba? And then may isa pa nung nagukay ako sa baba. Like, bro, what the heck? Pagkatapos kong patayin o kalabanin yung skeleton, ay may nakita kong isang iron dun sa taas. Kaya naman ay inakyat ko to. And then after kong mamina yung iron na isa lang, is nakakita ulit ako ng mga coal, kaya naman ay agad-agad ko tong pinagkukuha. At naisipan ko na rin magluto ng mga iron para makagawa na ako ng shield. After kong makapaggawa ng shield ay sinimulan ko ulit or pinagpatuloy ko na yung pagmimina ko sa cave. A few moments later. Okay, after ko magmina sa cave at kunin lahat ng mga coal na makita ko, ay bigla na akong inatake ng skeleton na to, kaya naman pinatay ko agad. Honestly, mapakagaling ng mga skeleton dito sa Bedrock. I'm not gonna lie. Ewan kung bakit. Anyway, may lagusan ako nakita sa taas, kaya naman sinubukan ko itong pasukin. And marami akong nakita dito. What I mean about marami akong nakita is marami akong nakitang kalaban. Like, honestly, marami akong nakitang mga kalaban like mga zombie, creeper, skeleton. Like, bro, what the heck, bro? After kong patayin lahat ng mga zombie, skeleton at creeper, ay may narinig ako witch, kaya naman ay nagmadali agad ako para tumakbo at umalis dyan kasi di ko na kaya yan eh. By the way, habang nagmamining pala ako ng mga coal kanina, ay nakakita ko dito ng isang lagusan papunta sa baba, kaya naman ay naisipan ko tong explorein. At finally, nakita na ako ng iron. And ang saya-saya ko kasi nakahanap na rin ako sa wakas kasi like, kanina pa talaga ako naghanap ng iron and ngayon lang ako nakahanap, kaya naman ay that's very nice. At wala pang 5 minutes ay mapakaswerte ko kasi nakakita agad ako ng iron. Like, ang swerte naman. 1 eternity later. 2.5 hours na ako nagre-record at nakita ulit ako ng iron. Marami na akong iron and then randomly na may lumabas na skeleton, kaya naman ay kinalaban ko to. And nakahanap ulit ako ng iron. And another one. Ewan ko kung nakikita nyo, pero nakakita pala ako ng coal. Katabi lang siya ng iron na minamine ko. So that's very nice. And another one. Another iron na naman ang nakita. Ang dami ko ng iron. Man. And isa na naman. Last ko na to dahil masyado nang marami yung ating nakuhang iron. Kaya naman ay naisipan ko ng huminto. So kung makikita nyo, day 4 na at nakapagluto na ako ng mga iron and nakapagawa na ako ng iron tools at iron armor. Dahil nga sa ayaw ko sa lugar na to, dahil kasi desert, ay naisipan kong gumawa ng boat at mag-explore para makapaghanap na ng magandang lugar. At honestly, 3 hours na ako nagre-record. Like 3 hours, as in 3 hours na talaga ako nagre-record at panay salita ako sa part na to. Like kinikwento ko kung paano ako nag-YouTuber or ano yung goal ko sa YouTube. What? Di ko malalaman na or di ko alam na di pala na-record yung audio. Like, sayang yung yapping, bro. Sayang yung pagsasalita ko dito. Man. Kung makikita nyo is day 5 na and finally we're here. Nakakita na rin ako ng magandang lugar. Yes. And matagal akong ang tagal kong nahanap to. Like inabot na ako ng day 5. And nahanap ko na pala kung saan ako gagawa ng bahay or saan ko gagawin yung pinaka-base ko. Nai-imagine ko na kung paano ko siya gagawin. Kaya naman, naisipan ko na putulin na yung pinakapuno na humaharang sa
lugar na paggagawan ko ng bahay. And syempre para na rin magkaroon na ako ng mga wood na panggawa sa bahay ko ay pinutol ko na rin. So pagkatapos kong putulin yung pinakapuno ay ready na akong gumawa ng bahay. So before tayo mag time lapse ay if you like this video guys is please like and subscribe. Sana na-enjoy nyo to. And anyway, time lapse. Let's go. So, tapos na tayong gumawa ng starter base or starter house. Ay gumawa na rin pala ako ng farm. Pero anyway, kung makikita nyo, ay meron na tayong iron armor, iron tools, meron na tayong basic base at starter house. Meron na rin tayong mga simple na mga resources. Ayan, and meron na rin tayong bed. At meron na tayong farm, simple farm lang yan. Meron siyang carrot, beetroot, and sugar cane, melon, pati rin wheat. So yan, a wonderful farm. So ayun lang guys, kung nagustuhan nyo to guys, please like and subscribe, click the notification bell and comment in the comment section. Sana nagustuhan nyo to guys. In the next episode, marami tayong gagawin and magmamining ulit tayo. Pero anyway, that's it. Thank you very much for watching and see ya!